Noong 2005, natagpuan ng mga siyentipiko ang isang planeta na may klima na halos kapareho ng mundo na nangangahulugang maaari itong tirahan. Noong 2006, binuo ng NASA ang pinakamakapangyarihang transmission device at sinimulan ng Beacon Project. Itinayo ang espesyal na obserbatoryo sa Hawaii na magpapadala ng mensahe sa mga signal. Ang satellite na umiikot sa daigdig tuwing 24 na oras ay magpapalakas sa mga signal na iyon at ipapadala ito sa bagong planeta, umaasang makakuha ng sagot mula sa mga nabubuhay sa ibang planeta. Samantala, ipinagdiriwang ni Alex ang kanyang kaarawan sa bar kasama ang kanyang kapatid na si Commander Stone na gustong isama si Alex sa hukbong dagat. Tumanggi si Alex at tumungo upang pumorma kay Samantha na patuloy na humihingi ng burrito, ngunit sarado ang kusina. Determinadong mapabilib siya, tumakbo si Alex sa tindahan para bumili ng burrito, ngunit sarado din ang lugar. Umakyat siya sa bubong at nahulog sa loob dahil nasira ang pana ng kisame. Pagkatapos kumuha ng burrito at initin ito, naghulog si Alex ng pera sa counter at gumamit ng hagdan para makatakas. Gayunpaman, bumagsak siya at nasira ang maraming produkto. Makalipas ang ilang segundo, hinahabol ng mga pulis si Alex sa kalsada. Nagawa niyang ibigay ang burrito kay Samantha bago siya nahuli. Kinaumagahan, pinagalitan ni Stone si Alex dahil sa gulo. Ang masaklap pa, si Samantha ay anak ng isang admiral, kaya maaaring magkaroon din ng problema si Stone sa trabaho. Nagreklamo si Stone tungkol sa kawalan ng trabaho ni Alex at sa pagiging irresponsableng kapatid bago ipinahayag na pipilitin niya si Alex na sumali sa hukbong pandagat. Makalipas ang ilang sandali, isang kaganapan na kilala bilang RIMAC ang ginanap sa Hawaii. 12 ng mga barko ang dumating upang patakbuhin ang pinakamalaking pagsasanay sa digmaang pandagat sa buong mundo na sinasabing magtataguyod sa pagtutulungan ng mga bansa. Bago ang aktwal na pagsasanay, naglaro sila ng isang mini soccer tournament. Si Alex ang pinuno ng American team at ngayon ay nakikipag-date kay Samantha. Sa finals laban sa Japan, nasipa si Alex sa mukha at nabigyan ng penalty. Iginiit ni Stone na hindi maganda ang lagay niya at ibang manlalaro ang dapat na sumipa, ngunit sinigawan ni Alex ang mga kasamahan sa koponan at siya mismo ang gumawa nito. Hindi maayos ang pagsipa niya at sa huli ay nanalo sa laban ng Japan. Nang gabing iyon, nangako si Alex kay Samantha na hihingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na pakasalan siya kahit na sa tingin niya ay wala nang gumagawa ng ganitong tradisyon. Samantala, ang signal na ipinadala ng Beacon Project ay nakahanap ng isang bagay sa kalawakan. Kinabukasan, nagbigay ng talumpati si Admiral Terrence sa pagbubukas ng seremonya. Huling dumating si Alex at pasimpleng sumama sa kanyang koponan sa barko na tiyak na napansin ng mga nakatataas. Pagkatapos ng kaganapan, kinumbinsi ni Samantha ang kanyang ama na bigyan si Alex ng 5 minuto para makipag-usap, ngunit malinaw na hindi siya gusto ni Terrence. Si Alex na masyadong kinakabahan ay pumunta sa banyo para praktisin ang kanyang sasabihin at tinuya siya ni Nagata, ang manlalaro na sumipa sa kanya. Nagpatuloy ang pagtatalo at nagtapos sa isang away. Maya-maya, nasa office na sila ni Terrence na nagkukunwaring na aksidente lang sila, pero hindi naniwala si Terrence at pinagalitan silang dalawa. Pagkatapos ay humiling si Terrence ng ilang sandali kasama si Alex upang sabihin sa kanya na sinasayang niya ang kanyang mga kakayahan at makakakilala pa si Samantha ng mas mahusay. Naging maayos ang unang araw ng kaganapan at naipakita ng lahat ang kanilang pagtutulungan habang pinangangasiwaan ang napakaraming barko, eroplano at helicopter. Nang gabing iyon, kinumpirma ni Stone na patatalsikin si Alex pagkatapos ng pagsasanay. Nang sumunod na araw, si Samantha ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang physical therapist. Nakatalaga siya kay Mick, isang dating colonel na nawalan ng 2 paa sa panahon ng tungkulin sa labanan. Labis siyang nalulumbay mula noon, kaya't isinama siya ni Samantha sa paglalakad at sinisikap na turuan siya ng isang bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Samantala, isang napakalaking bagay ang lumilipad sa Jupiter at nahati sa 5 piraso. Napansin ito ng Department of Extraterrestrial Contact sa kanilang mga radar at agad na tinawagan ang NASA, ang Air Force at ang Beacon Project. Ang mga bagay ay lumilipad ng nakahanay at papunta sa daigdig na nangangahulugan na ang mga ito ay mga intelligent spaceship at hindi lamang random na mga asteroid. Ang isa sa mga spaceship na ito ay bumangga sa isang satellite at nahiwalay mula sa grupo habang ito ay nagkawatak-watak. Ang 4 na sasakyang pangkalawakan ay nahulog sa karagatang Pasipiko na nakita ni Samantha at Mick mula sa mga burol. Ang sirang spaceship ay bumagsak sa Hong Kong na sumira ng maraming gusali at pumatay ng libu-libong tao sa proseso. Ang nahuhulog na mga debris ay pumatay ng libu-libo pa habang sinusubukan nilang tumakas. Di nagtagal, kinumpirma ng mga teknisyan na ang mga spaceship ay nagmula sa bagong planeta na nangangahulugang tumutugon sila sa mga signal na ipinadala ng mga tao. Ang lahat ng mga barko sa Hawaii ay tumigil sa pagsasanay at sinimulang hanapin ang mga spaceship sa karagatan, bagamat hindi sila lumilitaw sa kanilang mga radar.
Sinuri ng mga Chinese scientist ang sirang spaceship at natuklasang gawa ito sa hindi kilalang materyal. Ang mga pattern ng grid nito ay waring isang unit ng komunikasyon. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga barko sa Hawaii ay nakakita ng kakaiba sa tubig, ngunit hindi pa rin ito lumilitaw sa kanilang mga radar. Isang bangka ang lumapit sa spaceship at sinubukang makipag-ugnayan, ngunit wala silang nakuhang sagot. Tumalon si Alex sa metal at walang nangyari. Kaya, pagkatapos ay sinubukan niyang hawakan ng pangunahing istruktura para lamang maglabas ito ng electric shock na nagpalipad sa kanya. Habang nagmamadali si Cora upang iligtas siya, ang spaceship ay naglabas ng kaunting enerhiya at bumaril ng dalawang liwanag sa kalangitan. Lumikha ito ng force field sa paligid ng lugar na ikinulong ang kalahati ng pangkat sa loob. Ang mga nasa loob ng force field ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo at ang kanilang mga radar ay nagsimulang mabigo. Isang fighter jet ang sumubok na lumipad papasok sa force field at sumabog ng madikit ito. Biglang lumabas ang mga sasakyang pangkalawakan mula sa tubig na nagpapatunay na napakalaki at napaka-advance. Nang patunugin ni Stone ang busina ng kanyang barko bilang isang babala, tumugon ng spaceship ng napakalakas na shockwave na bumasag sa bawat bintana at nakasakit sa tenga ng mga tao. Pagkatapos, ang hukbong dagat ay bumaril ng warning missile na hindi nagdulot ng pinsala. Tumugon ang alien spaceship gamit ang sarili nitong mga missile, kaya nagsimulang bumaril ang mga sundalo para sirain ang mga ito sa himpapawid. Sa kasamaang palad, ang isang missile ay tumama pa rin sa isang barko at sumabog, na nagdulot ng matinding pinsala at pumatay ng ilang kalalakihan. Sa bangka, ang koponan ay gumagalaw sa paligid ng spaceship, nagpapaputok habang iniiwasan ng mga pag-atake na patungo sa kanila. Nagutos si Stone ng pag-atake mula sa pangunahing barko, ngunit ang kanilang mga locking system ay nasira dahil sa shockwave at ang pag-atake ay hindi masyadong epektibo. Ang sasakyang pangkalawakan ay bumaril pabalik sa kanila at muli, hindi mapigilan ng mga sundalo ang bawat missile. Ang isa ay sumabog sa barko, pumatay ng ilang lalaki at gumawa ng isang butas na bumaha sa bulwagan. Si Stone na desperado ay nagutos sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang pagbaril, ngunit ang kaaway ay gumanti ng mas malaking pag-atake at ang buong barko ay sumabog. Matapos mapanood ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ipinadala ni Alex ang bangka pabalik sa fleet. Nalaman niya na ang lahat ng nakatataas na opisyal ay namatay sa panahon ng pag-atake, kaya siya ang sunod na ganap na senior at sa makatuwid ay mamamahala. Sabik sa paghihiganti, sinabihan ni Alex ang mga tripulante na maghanda para sa isang buong pag-atake. Sa barko ng Hapon, inutusan ni Nagata ang kanyang mga tauhan na magbigay ng suporta. Ang mga alien ay agad na bumaril at sinira ang barko ni Nagata sa isang malaking pagsabog. Gusto ni Alex na magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang mga tauhan na masamang ideya ito. Kaya, pinaikot nila ang barko at tumungo upang iligtas ang mga sundalong Hapones mula sa kanilang lumulubog na barko. Nang mawala ang banta, itinabi ng spaceship ang mga kanya nito. Gayunpaman, muling lumusob ang pangunahing alien structure at nagpadala ng grupo ng mga shredding machine kasama ang isang mas maliit na sasakyang panghimpapawid. 2 shredder ang dumaong sa military base ng Hawaii, sinisira ang bawat gusali, jet, at helicopter na kanilang dinadaanan. Ang isa pang shredder ay dumapo sa bayan na nakagambala sa laro ng baseball. Huminto ito sa harap ng isang bata, ngunit hindi ito pinansin. Sa halip, hinabol nito ang iba pang makina at istruktura tulad ng mga tulay na naging sanhi ng pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin. Sa mga burol, nakita ni Mick at Samantha ang mas maliit na sasakyang panghimpapawid na lumilipad. Natagpuan sila ng mga pulis at sinabihan silang umalis sa lugar, ngunit nanatili si Mick dahil gusto niyang makita ang mga alien. Dumating ang sasakyang panghimpapawid sa tabi ng obserbatoryo at lumabas ang piloto upang pag-aralan ang istruktura. Nang lumitaw ang mga sasakyan ng pulis sa kalsada, pinigilan sila ng malakas na shockwave at inatake sila ng piloto. Habang inililigtas ang mga lalaking Hapones, nahanap ng mga tripulante ang pilotong alien na nahulog mula sa pagbangga sa satellite. Tinanggal nila ang helmet para tingnan ng malapitan para lang magising ang alien at hinawakan ang mukha ni Alex. Dahil dito, nakita niya ang pangitain tungkol sa mga alien na ito na umaatake at sumasakop sa napakaraming planeta sa buong universo. Biglang may sumabog na tumama sa pader at nagpabagsak sa lahat. Sa pamamagitan ng butas sa dingding, pumasok ang mga sundalong alien sa ship at kinuha ang kanilang piloto bago umalis. Nabalitaan ni Alex sa radyo na may 2 lalaki ang bumaba sa ibang sektor, ibig sabihin ay nanatili ang isang alien para sa sabotahe. Nakalock ang ship at nagsimula ang paghahanap. Nang umakyat sa hagdan ng isang sundalo, bigla siyang hinila at itinapon sa pasilyo. Sa silid na may mga sistema ng armas, biglang bumukas ang pinto at bumaba ang alien. Hindi nito pinansin ang technician at nagpatuloy sa pag-scan ng mga armas. Nang subukan ng lalaki na pigilan ito, walang kahirap-hirap na itinapon siya ng alien sa pader.
Pagkatapos ay sinimulan ng technician ng pag-atake sa alien gamit ang isang kasangkapan, ngunit madali siyang natalo at itinapon muli. Sa sandaling iyon, pumasok si Alex at nagpaputok, ngunit ang kanyang mga bala ay walang epekto sa baluti. Habang ang alien ay abala sa pag-atake sa kanya, si Cora ay lumitaw sa likod nito at nagsimulang bumaril gamit ang maraming armas. Gayunpaman, madali siyang dinisarmahan ng alien at pinabagsak siya. Ipinadala siya ni Alex sa weapon control system bago siya sumugod sa labas para sundan siya ng alien. Ginalaw ni Cora ang canyon at tumalon si Alex upang magtago sa ibabaw ng rehas habang sa wakas ay napatay ng putok ang kanilang kaaway. Sa mga burol, nakita ni Mick at Samantha ang mga nasirang sasakyan ng pulis. Pagkatapos kunin ni Samantha ang mga susi mula sa isang katawan, nakita ng dalawa na dumarating ang mga alien at nagmamadaling magtago. Sa kabutihang palad, iniisip ng mga alien na ang mga ingay ay nanggaling sa mga kabayo at umalis. Pagkatapos ay nagtipon si Mick ng ilang mga armas habang sinusubukan ni Samantha na gamitin ang radyo mula sa tanging nakatayong kotse. Bigla silang nilapitan ni Cal, ang empleyado mula sa obserbatoryo. Ipinaliwanag niya na sinakop ng mga alien ang gusali at sinusubukang gamitin ang mga satellite ng daigdig upang muling magkaroon ng komunikasyon sa kanilang planeta dahil ang crash pala ay ang kanilang sasakyang pangkomunikasyon. Kung sila ay magtagumpay, darating sa daigdig ang isang buong hukbo ng mga alien. Samantala, sa wakas ay nakatanggap ang media ng autorisasyon mula sa pamahalaan upang ibalita na sumalakay ang mga alien at sinasabihan ng iba't ibang pinuno ang mga tao na manatiling kalmado. Gayunpaman, nagpanik pa rin ang pangkalahatang populasyon at nagsimulang kumalat ang mga kaguluhan sa mga lansangan. Bumalik sa spaceship, isinuot ng isang sundalo ang helmet ng alien at napansing halos kapareho ito ng salamin sa araw. Naaalala rin niya na ang alien ay may mga mata na kapareho ng butiki. Napagpasyahan niya na tulad ng mga butiki, ang mga alien ay mahina sa sikat ng araw at ang baluti ay nagpoprotekta sa kanila. Nagsimulang talakayin ng crew ang mga ideya kung paano mapapakinabangan ng impormasyong ito na mahirap dahil hindi matukoy ng kanilang mga radar kung nasaan ang mga alien. Binanggit ni Nagata na ang mga alien ay hindi rin nakakakita ng mga tao. Tumutugon lamang sila sa mga direktang pag-atake. Sa palagay niya ay maaari silang gumamit ng mga weather buoy upang palitan ang mga radar dahil nasusukat nila ang mga paggalaw ng tubig na sanhi ng mga sasakyang pangkalawakan sa tuwing sila ay gumagalaw. Tiningnan ng mga technician ng lahat ng mga buoy sa lugar at nagtagumpay na i-chart ang isang buong mapa. Napahanga si Alex kaya itinalaga niya si Nagata sa pamamahala ng operasyon. Binabantayan ng koponan ng chart at nakahanap ng spaceship sa sandaling gumalaw ito na nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng mabilis at magpaputok. Sa kasamaang palad, nabigo ang pagbaril at ang sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang gumalaw patungo sa hukbong pandagat. Nang makitang lumipad ang isa pang spaceship, nais ni Samantha na makontak niya si Alex upang sabihin sa kanya ang tungkol sa obserbatoryo. Ipinaliwanag ni Cal na hinaharangan ng mga alien ang kanilang komunikasyon gamit ang jamming pulse na nangangahulugang hindi ito isang kabuoang pader at maaaring may mga puwang ito na pwedeng magbigay daan para may padala ang mensahe sa force field. Upang gawin ito, kailangan niya ang isang aparato na naiwan sa obserbatoryo. Pinilit ni Mick si Cal na kunin ito kahit na natatakot siya. Maingat na lumusot si Cal sa pamamagitan ng paggapang sa lupa sa dilim at pumasok sa obserbatoryo sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Pagkatapos niyang kunin ang kanyang aparato, may lumitaw na alien sa likod niya at hinawakan ng metal, ngunit hindi nito makita si Cal mismo. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na tumakas at muling makasama ang kanyang mga kaibigan. Ang barko ni Alex ay naglunsad ng isa pang pag-atake na nabigo din at sa pagkakataong ito ay bumaril pabalik ang mga alien. Sa kabutihang palad, nagawa ng barko na umiwas at pasabugin ang mga missile, bagamat ang pagsabog ay yumanig sa barko. Ngayon na ang mga spaceship ay napakalapit, ang sumunod na pag-atake ng mga tao ay nagtagumpay na tumama at napabagsak nila ang dalawang sasakyang dagat. Sa sandaling iyon, nagtagumpay si Samantha na makipag-ugnayan sa barko. Sinabi niya kay Alex na makikipag-ugnayan ang mga alien sa kanilang planeta sa loob ng 4 na oras, kaya kailangan nilang sirain ang obserbatoryo bago matapos ang oras. Sinubukan ni Alex na magtanong ng higit pang mga detalye, ngunit naputol ang tawag. Pagkatapos ay napansin ng koponan ng abnormal na paggalaw ng tubig sa mga buoy. Lumilitaw na ang spaceship ay lumulundag sa lahat ng dako upang linlangin sila. Nagkaroon ng ideya si Alex at inutusan ng mga lalaki na ihanda ang mga armas. Sa natitirang bahagi ng gabi, naglayag ang mga barko patungo sa isla at huminto doon sa umaga. Habang papalapit sa kanila ang spaceship, hinintay nilang sumikat ang araw at nagpaputok para basagin ang mga bintana. Ang sikat ng araw ay agad na bumulag sa mga alien at ang mga sundalo ay nagpadala ng mga missile upang pasabugin ang spaceship sa kahangahangang bilis. Biglang bumalik ang mga shredder at sinimulang sirain ang barko ni Alex, pumatay ng mga sundalo at nagdulot ng maraming pagsabog.
ang isang lalaki ay nakulong sa pasilyo, ngunit bago siya mapatay din, hinila siya ni Koro palabas. Habang nagsisimulang lumubog ang barko, ang mga tripulante ay tumalon sa dagat upang iligtas ang kanilang mga sarili sa mga lifeboat. Nagtulungan sina Alex at Nagata upang umakyat sa huling nakatayong bahagi at nagtagumpay na tumalon kaagad bago sumabog ang barko. Nang makita ito mula sa mga burol, nagpasya sina Samantha at Mick na magtungo sa obserbatoryo, ngunit pinili ni Cal na manatili sa likuran. Ang mga sundalo sa mga bangka ay nakadarama ng pagkatalo, ngunit sinabi ni Alex na maaari nilang gamitin ang isang hindi na ginagamit na barkong pandigma na ngayon ay isang museo. Pumasok sila sa barko at natuklasang luma na ang mga sistema, kaya mano-mano ang lahat ng pagpapaputok. Wala silang sapat na tao o karanasan para gamitin ang mga ito. Sa kabutihang palad, ang mga retiradong sundalo na dumalo sa kaganapan ay dumating sa barko na handang tumulong. Ang parehong mga tripulante ay nagtutulungan upang alisin ang lahat ng mga dekorasyon, patakbuhin ang mga sistema, at gawin ang anumang kinakailangang pag-aayos. Naglayag ang barko at napansin ang alien structure na muling bumaril ng mga liwanag. Sa pagkakataong ito, lumitaw ito mula sa tubig at nag-transform sa isang battle machine na may maraming sandata na handang bumaril. Inutusan ni Alex si Cora na itutok ang mga baril sa gilid at nagsimulang lumiko ang barko. Nang magpaputok ang mga alien, inutusan ni Alex na ibaba ang anchor. Huminto ang barko sa paggalaw at ang mga missile ng kaaway ay nahulog sa tubig. Pagkatapos ang mga tao ay nagsimulang magtulungan ng mabilis upang bumaril ng maraming mga armas hanggat maaari na unti-unting sinisira ang spaceship. Bumaril pabalik ang mga alien at nagdulot ng kaunting pinsala, ngunit hindi ito sapat upang lumubog ang barko. Patuloy na nagpapaputok ang mga tripulante at sa wakas ay nawasak ang spaceship, kabilang ang aparato na nagpapanatili sa force field. Nagbigay daan ito sa kalahati ng hukbong pandagat kasama si Terrence na sumali sa labanan. Sa sandaling iyon, ang mga alien sa obserbatoryo ay nagpapadala ng mensahe at isang sinag ng liwanag ang umabot sa kalangitan. Lumitaw si Mick at Samantha sakay ng kotse ng pulis at nagsimulang magmaneho patungo sa mga electrical connections hanggang sa bumangga sila. Sapat na ito upang ihinto ang transmission, ngunit ngayon si Samantha at ang baril ay nakulong sa kotse. Nang may lumapit na alien, hinarap ito ni Mick at nagsimulang makipaglaban. Natanggal ang helmet ng alien sa proseso at nabulag ito ng sikat ng araw na nagbigay kay Mick ng kalamangan hanggang sa pabagsakin siya ng alien. Nang papatayin na siya ng nilalang, muling lumitaw si Cal at hinampas ito ng kanyang aparato. Pagkatapos, sinakal ni Mick ang alien hanggang sa mamatay habang tinutulungan ni Cal si Samantha. Tumakas ang tatlo habang muling ikinonekta ng ibang mga alien ng lahat para ipadala muli ang mensahe. Sa barko, ang mga tripulante ay nagtutulungan upang ilipat ang isang espesyal na missile na sisira sa obserbatoryo. Ang nawasak na spaceship ay naghahanda ng higit pang mga shredder at dahil isang pagkakataon lamang ang natitira sa mga tao, iniisip ng mga tripulante na mamamatay sila sa kanilang huling pag-atake. Ang missile ay pinaputok at pinasabog ang obserbatoryo, pinatay ang lahat ng mga alien sa lugar at pinahinto ang mensahe ng permanente. Nang wawasakin na ng mga shredder ang barkong pandigma, sa wakas ay dumating ang mga jet at unang bumaril sa mga ito. Binaril din ng mga jet ang anumang mga natitira sa pangunahing spaceship na sa wakas ay nagtapos sa labanan. Makalipas ang ilang sandali, ang buong tripulante at si Mick ay binigyan ng mga medalya ng karangalan. Kinilala din ang mga namatay na sundalo tulad ni Stone. Pinromote ni Terrence si Alex bilang commander at binigyan siya ng sarili niyang barko para pamunuan. Pagkatapos ng seremonya, sa wakas ay humingi ng basbas si Alex kay Terrence. Sumagot si Terrence na hindi, ngunit pagkatapos ay ibinunyag na nagbibiro siya at inanyayahan si Alex na kumain ng burrito para sa tanghalian. Samantala, sa Scotland, napansin ng tatlong lalaki ang isang nasirang gusali at nakahanap sila ng piraso ng alien spaceship. Tumawag sila ng technician para buksan ito at natuklasan ng isang buhay na alien sa loob. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.